Yung ate ko galit na galit sa akin dahil di ako nagtatrabaho at siya'y nagtatrabaho na. Mabilis kasi ako magkaubo at hinahapo pag napapagod. At yun ang hindi maintindihan ng ate ko. Tatlo kaming magkakapatid at ako ay 20 years old na ang panganay naman namin ay 22 at yung bunso namin ay 12 at nag-aaral pa rin. Dati nagtatrabaho kami ng ate ko sa iisang kumpanya lang hanggang sa nagka-live-in kami pareho. Ang unang nakipag-live-in ay ang ate ko at nag-resign siya sa trabaho. Bale ako lang yung gumagasa sa bahay noon kahit na nga may ka-live-in yung ate ko at dun sila nakatira sa bahay namin. 19 years old ako ng time na yun. Isa lang yung kwarto namin that time hanggang sa nainis ako at pinaharangan ko dahil ang kalat nila sa kwarto at ang ingay. Kahit na alam nilang puyat dahil galing sa trabaho ay maghaharutan pa rin sila. Mag-iingay kahit na sinasaway sila. Kinausap ko na yung parents ko tungkol doon dahil hindi ako makatulog sa ingay nila at gulo. Minsan uuwi ako galing trabaho, sobrang gulo ng kwarto dahil nga sa hindi sila nag-aayos. At yung mga hinuhubad nilang damit kung saan-saan lang nila nilalagay. Hanggang sa napuno na ako at sinabi ko na yon sa magulang ko. Pero wala pa rin silang action dahil nga natatakot sila dahil mataray ang ate ko. Bala ko na rin mag-resign nung time na yon dahil fast food yung trabaho ko at nagkaasma na ako sa uso dahil sa kitchen staff ako naka-assign. Pagod na ako that time at nauubos na rin ang ipon ko dahil nga ako lang yung nagbibigay ng pangangailangan namin sa bahay. Hanggang sa dumating na yung point na nag-aya na yung boyfriend ko na mag-live-in kami. Nagpaalam kami sa magulang ko at ang unang tumutol ay ang ate ko dahil ako lang daw yung nagtatrabaho sa amin. Ayaw nilang pumayag that time kaya nag-resign na lang ako sa trabaho ko dahil nga napapadalas na rin ang hika ko. Ngayon ay naka-live-in na kami ng partner ko at nakabukod na rin kami. Hindi na ako nagtatrabaho at nagagalit ang ate ko dahil hindi daw sumasapat ang binibigay niya sa mga magulang namin. Nagbibigay-bigay pa rin naman ako kahit na papaano. Pandagdag sa kuryente or tubig nila pag nagchat sila sa akin. Pero yung ate ko galit na galit talaga dahil hindi ako nagtatrabaho at siya yung nagtatrabaho na. Yung partner ko rin kasi hindi na rin ako pinagtatrabaho dahil pinagbi-business na lang din niya ako. Kasi nga mabilis pa rin ako magkaubo at hinahapaw pag napapagod. At yun ang hindi maintindihan ng ate ko. Please pa-advise naman po, Mami Len. Letter sender, Karen ng Pasig. Ang kapal naman ng mukha ng ate mo. Asan ba yung ate mo at ako na yung sasabuno? Noon na nag-resign siya at palamunin mo, harutan dito, harutan doon. Ang samlang pa sa bahay na kahit anong saway, hindi masaway. At ngayon na siya yung nag-work, hindi ka naman kargo at nakabukod naman kayo. Bakit ang kapal ng mukha niyang magalit sa'yo? Ang intindihin mo muna sa ngayon ay ang sarili mo. Masyado kayong natatakot sa ate mong mataray kuno. Diyos ko, yung taray nasa lugar yan. Una sa lahat, kanya-kanya naman kayo. Nagbibigay ka naman sa magulang mo kahit na paano. Eh ano bang meron sa ate mo tatatakot ka pati yung parents mo? Nagagalit lang naman kasi yan ngayon kasi nga napapaglamangan na siya lang yung napapagod at siya yung nauobliga ng mga magulang. Kaya ngayon nagwawalat naghihimo. Mas importante yung health mo kaysa dyan sa ate mo. Prioritize yourself mo. Hayaan mo lang yung ate mong lumaki yata sa paso.